pagkaigsunan ko Katoliko, gawag kita sa pagtuon, aron dili ka madala sa mga binik na mga magtutudlo ng mga pastor. Kay mo na hinungdan na rin doon ay Katoliko madala kay kulang sa kay balo. Walihan sa mga binik na mga magtutudlo ng mga pastor, madala dayon kay kapasagad man sa iya mga Kristiyan. No, sabihin mga isuna, kita mga Katoliko ang tinod na Kristiyan. Kana mga sikta, dili na tinod na Kristiyan, bini na kapundok sa reliyon. Mga Baptist, Methodist, saksi, basta ginumalang pastor, bini na kapundok. Dili na tinod na reliyon. Ang tinod na reliyon, kana lang ginukod ni Lord Jesus, na nailag sa pagtawag o Roman Catholic, mo ng tinod na reliyon. Mo ng Christian religion. Kamu makaigsunan ko Katoliko, niyatan mga dokumento sa itong simbahan. No? Lumen Gentium, number 11, Dogmatic Constitution on the Church. Gawag kita mga igsoon, ngayon nila the faithful are more strictly obliged to spread and defend the faith, both the word and by deed, as the witness of Christ. So, say-say yun, no? So, both pa sa mga igsoon, na kita mga magtutoo, both yun nga gawag sa pagpalakdag, no? Pagsangyaw, o pagpanalipon, sa pagtuo, pinagi sa pulong, sa wak, nga mga patong pagwalog sa buhak, ingon na tinod ng mga saksi ni Ginoong Jesucristo. So wala, no? Wala obligasyon na itong mga Christians or Catholic. Kita man ang tinod na reliyon na Christian, so giawag kita sa simbahan. Now, dapat din sa Gentes, number 21, declare on church missionary activity. So kalyukan alam sa pagsangyaw. The people should be ready to carry out the special mission of preaching the gospel and teaching Christian doctrine. So, tinaw, no? So, gingon din sa Bisaya na ang katauhan. So, kita mga laiko, dili pare, no? Kinanglan anda mudalas talagsaw tahas sa pagwali sa Ebanghelyo o pagtudlo sa Kristohanong pagtulunan. So, kita mga Katoliko, natin obligasyon sa pagtuon sa itong reliyon, di kay muklim lang ang Katoliko, pero wala mang linguha nga makakaton. Unang walihag di ba ang litsong too. Kunya kini mga pastor kay out man po di sila muwali mo gamit o Biblia. Unang ang Katoliko kay simba-simba ilang madala. Napa din mga igsoon, no? Sa Codex Iuris Canonici or Canon Law number 2029. Isay-say pa din the people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching, which is appropriate to each one's capacity and condition, so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. No? Canon Law number 2 to 9. And may be capable of playing their part in the exercise of the apostolic. So, tinaw. Na itong umanod sa Bisaya mga igsoon, no? So, gingon din ay makitang katawan, doon ay katungdanan o katumod, paghupot, o pagkapot o kay balo, sa Kristohanong pagpanudlo, dinhaon sa makaya o sa kaintang sa matag usa, no? Simo sa itong kapasidad. Para makahimo sila, kita, magpuyo, sumala, nining maong pagtulunan. Magpahayag nini, kung kikinanglan, manalipod ni ini. So, wala mga igsoon. O tingali makahimo pagbuwag sa ilang bayan diyan sa pagbansay sa pagka-magsasangyaw. So, wala mga igsoon, isip Katoliko, isip Christian, doon na tayo katungdanan, no? This is according to our church based on in these documents. Gingon pa din no? Sa Declaration of Plenary Council of the Philippines or PCP2 sa number 225, gingon na po din apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our preaching in public fora. So, kanya itong ibo karon. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. So, muna ning naisip ni, no? According sa Plenary Council to or PCP to. So, tinaw, no? Atong umanon sa Bisaya. So, ang pagpanalipod sa simbahan, kanunay bahin sa pagkamablantayon o pagka-Diyos nun na pagtudlo
sa kasaysayan sa simbahan. Kinahanglan na kita karon panahon na andam o makahimo pagpanalipod sa atong gipanudlo. Diya sa mga rally, ini karon o kinahanglan kita musangkap sa mga magtutuo sa kaybalo aron sila makapanalipod sa ilang pagtuo. Ang mga kura-paroko kinahanglan mo dasig o musuporta sa pagbansay sa magtutuo nating panalipod sa pagtuong Katoliko or Catholic Faith Defender. So wala mga igsoon, no? Giawhagin ta mga Katoliko nga mutuon ano makapanalipod ta sa atong reliyon. Kay daghang kay binig nga mga magtutudlo nga mga pastor nga nagsigig sabok sa mga Katoliko. Aron lang bubalhin silang grupo. So mga isang sakit, no? Basta pastor, mini na nga magtutudlo. Kamu mga Katoliko, ayaw gid mo pasakal pastor, ha? Kay mini na nga magtutudlo. Ibinin sila pagkamini sa Katoliko, sila magsabok-sabok. Kay kung tinuod pa nga magtutudlo mga pastor, ato sila musangyaw sa lugar nga walay Christian. Pero sa'y gibuhat ni mga pastor, since mini na magtutudlo, niya sa mga Katoliko nagsabok-sabok. So kung na'i pastor, kanungo ang pangutana mo, kay sakit na na. Pero wag yung milimit mo ingon. Basta, sige daw, pagtuong Katoliko, sige pagdali sa mga Katoliko, nga mga pastor, mini na nga mga magtutudlo. Manang ayaw gid mo padala ng mga pastor mga igsoon kay mini na. Ang mga kaigsunan ko Katoliko, ayaw gid mo padala. So niya pa mga igsoon, asa declares o Precipito sa 225, no? Line by o paragraph. We also challenge to provide catechesis which will enable Catholics to make a defense on anyone who calls you to account for the hope that is in you. Ono Pedro chapter 3 verse 15. Ato masahon, ipahugano na ito sa Bisaya. Magpasabot, giyagi ito sa kita paghatag ng Diyos no pagpanudlo. Din maghimo sa mga Katoliko na madalipod, manubag kang bisan kinsa na buot magpapisayon sa atong paglaom. So, mali mga igsoon ng mga libro sa atong simbahan. Napay kaunom, no? Ang sa Declaration of Precipito, Article 44, number 3. Gingon din Let it fall, and particularly leaders should acquire the knowledge and skills necessary to defend and explain the faith to others. So, tinawag yun. Nanaag sa mga dokumento at tumasahon, umano na ito sa Bisaya. Ang mga magtotoo, mga laiko, delikade, labi na ang mga pangulo sa mga katilingpan, kinahanglan mo upot o kay malo o kabilidad nga gikinahanglan alang sa pagpanalipod o pagpasabot sa pagtuo ngadto sa uban. Tingnan. So wala ba igsoon nga niya kami kanon din sa inyo ang lugar, no? Aron pagpahayag, pagpasabot kaninyo nga mo magkaigsoon ang Katoliko. Aron dili na mo madala sa mini nga mga magtutudlo nga mao ang mga pastor. So wala igsoon pista karon sa San Miguel. Pista karon sa inyong lungsod Santo Tomas. Pero ang question, nanong gipainungdan man si Santo Tomas o pista nga anghel man siya? Wala man siya adlaw na tawhan o wala po siya adlaw din kanus siya namatay. Pero nanong gipainungdan man na siya o pista mga igsoon? Si San Miguel mga igsoon gipainungdan nato ng pista tungod kay niadtong tuig 500 pila edad sa kalibutan 2024. Sa naginad pagkalimutan ng 500 ang mga Christians dito sa Italy ilan ang nagtukod silang simbahan unya ang pangalan San Miguel. Tuig 500 ha, katindugaya na. Tungod din ipainungdan sa mga Christians o pista si San Miguel. Bisan pa o wala siya adlaw na tawan since anghel man siya o wala siya adlaw karon sa namatay since ang anghel wala may kamatayon. Now, mga igsoon, as what I have said, niyadtong tuig 500 nagsugod na ang pista painungod ni San Miguel. Now, ano man mga igsoon? Si San Miguel mga igsoon, usa sa mga anghel o pangulo sa mga anghel sa langit. O siya ang nangulo sa gubat sa anghel o gibuntog niya ang grupo ni Lucifer nga anghel na bibudhi sa Ginoo, hinungdan nga gihulog din sa kalibutan. Ito sa ang Judas 1:9.
Gingon din eh. Kinsa si San Miguel. So, dala. Si Miguel ang pangulo sa mga anghel. Wala gani maghimo sa ingon. Sa iyang pagpakig-away sa yawa. Sa diya naglali sila mahitungod sa lawas ni Moses. Si Miguel wala magbugal-bugal sa yawa. Apan igo lang mingon. Sinutan kaunta sa Ginoo. So wala mga igsoon, no? Na si San Miguel ipainungdan siya kapistahan kay aging pasidungog kaniya isip pangulo sa mga anghel sa langit. O dito sa langit mga igsoon, dunay nahitabo nga gubat kali sa grupo ni Lucifer o sa iyang mga anghel na maong yawa bato kang San Miguel. Dinhe ato basaon ang ipadayag 12:9. So dinhe mga ison isa-isay, no? Nga napildi ang grupo ni Lucifer sa anghel, sa grupo ni San Miguel, ang anghel nga ang pangulo sa mga anghel. Ingon dinhe 12:9. Okay, sugdo na to sa city. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Ang dragon mo nang yawa mga igsoon. Apa nabutog ang dragon ug ang mga anghel niini. Ug ipanghininglan sila gikan sa langit. Gitambog ang dragon ang karang bitin nagingan nagyawa sa Satanas na mo'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. So naakaron sa yuta ang yawa. Kung mao na hinungdan na dunay tao makasala kay gitintal man siya sa yawa. So mga igsoon, si San Miguel ang pangulo sa mga anghel sa langit. O kanong ugma po sa 29, since mao na ang pagsaulog sa kapistahan niya itong ang kalibutan niya itong tuig 500 2024 naman ta karon mo nang ipadayon bisan asang nasod sa tibuok kalibutan basta na ay Christian ang kapistahan pahinuod ni San Miguel. O mao na ang inyong patron din eh. So ugma pista ni San Miguel. So si San Miguel mga igsoon, siya ang tigpanalipod sa katawhan sa Diyos. Siya ang tigpanalipod nato mga igsoon, no? Ato sa Old Testament, Daniel 12:1. Dili mga igsoon, mabasa nato, no? Kinsa si San Miguel na inyong patron, dili sa Santo Tomas. Okay. Daniel 12:1. Ipahayag din mga igsoon na si San Miguel ang tigpanalipod sa katawhan sa Diyos. Ang anghel na nagsunog og nino mingon. Unya na itong panahon na butong nga si Miguel ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya moabot ako sa kapanon nga hilabihan panahon nga hilabihan kalisod. Masukad wala pa gyud mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan ang sangalan ginista sa basahon sa Dios maluwas gikan niini. So si San Miguel mao ang tigpanalipod sa katawhan sa Dios. Ug mao na ang patron ninyo dinhi mga igsoon. Walang piting haya ninyo taga Santo Tomas kay ang inyong patron ang pangulo sa mga anghel dito sa langit na mao si San Miguel. So dili basta-basta, no? Siya ang kinatibukan, no? Kinatibukan ang anghel nga magbalantay. So mga igsoon, everyone of us, doon na tayo anghel nga magbalantay. Pero si San Miguel ang magbalantay nato sa kinatibukan. Ato masaon ang Daniel 10:21. So, ayahay kayo, no? Ayahay kayo or please kayo kamong taga Santo Tomas, kaya ang inyong mahal na patron anghel na magbalantay o pangulo sa kanang anghel sa langit. Ingon din eh. Apat sugin lang ko ikaw sa naisulat sa basahon sa kabaturan. Walay lain na nakatabang po sa pagpakigaway kanila kundi si Miguel ang inyong anghel na magbalantay. So sa kinatibukan, siya ang atong anghel na magbalantay mga igsoon. Mao na si San Miguel. So, ang question na po karon na bagyo sa Bible na
ang katawan sa Diyos magpista. Kaya mga dili Katoliko, ang mga Protestante, dili mo to pista, pero musiklipong pamista. Muna yung nakadiferensya. Sakpan yun mo sa balista. Dili mo to pista, pero namista. Unya og mga pista din daghang mga dili Katoliko manuroy mamalit kay daghang mga baligya, mga barato. Para mo na ginanat, di mo itong pista, nung nalagani mga baligya, barato, panahon sa pista, mo mamalit po, manuroy po. So mga iso na magina sa Bible na magpista ang katawan sa Diyos, ipahayag na nadaan sa Old Testament sa Esther 9, 21 at 22. Ato basahon. Gingon din yung mga igsuon ang katawan sa Diyos, giingnan yun sa Diyos na sa ulogo ninyo ang pangilin o pista sunod sa duha kaadlaw. Gingon din Hebro 9, 21 at 22. Gingon din o sila yung ipaymanuan sa pagsaulog sa ika-14 o ika-15 kadlaw sa bulan sa Adar. Tuig Adar mo ni usa sa mga bulan sa Jewish kalendar. Kay mao kini ang mga adlaw nga naluwa sila sa ilang mga kaway. Ug mao usab ang bulan nga ilang kaguol, gilisan og kalipay o kasadya. So mo ni mga igsoon panahon dali sa pista, daghang kalingawan ang katawhan magsadya. Kay naa mao ginay unod sa Bible. Ug busa angay nga kini mga adlaw himong pangilin mo na ang pista, kinasila man ang pista. Ug adlaw sa kasadya, mga adlaw nga sila magligaluhay og mga pagkaon. So tanawa pista. Mo ni ang time na magligaluhay og pagkaon ang katawhan sa Dios. Ug mapuron dinhi sa inyo sa Santo Tomas. Ang uban maghihog napay uban magmatadan baboy, maglitson pa. Ipakaon sa mga tao, libre. Ang uban di pa kaila. Laliman mo ana. Tanawa ko sa Kristiyan o Katoliko. Ug mapista mag-ihaw baboy, maglitson pa. Ipakaon sa mga tao nga way bayad. Ang ubang mga tao dili kaila. Kay mao na ang katawan sa Dios magpista. Pero ang dili Katoliko di mo tong pista, pero makakita litson, musikrito kaon. Una hindi mao. Muata kong pista, pero pagtanaw litson, tanaw-tanaw grabe nakakita niya kauban sa pagtuo. Ug wala kaon po. Pagkaway nungdan na bawa. So mo na mag-igsoon na adlaw sa pagligaluhay o pagkaon mo na pista. Imagine kung Christian ka, tinuod Katolik, Christian, pag-ingo Christian, Katolik. Kung tinuod ka Christian, mupakaon kag libre sa mga tao, ugma kay pista, unya sa wayon ta sa mga mini ng mga pastor, mini ng mga magtutulong ng mga pastor. Nadi-nadi kapakaon, bisag hatak, makilirimos, di kahatak. Unya ang katawhan sa Diyos na doon na mga Katoliko sa wayon kung magpista. Ang mga Katoliko mag-ihaw pa ka, maglitson pa, ipakaon sa mga tao bisan kinsa basta mamista. Unya sa wayon lang. So painom na ako ninyo mga kaigsunan kong Katoliko. Sakon gani mo mga kabos kay dagway ato mga kaigsunan mga nitibo, mga kaigsunan makililimos. Pasakan ninyo na o pakana ninyo na glitson kay tag-sarenta na kakaon o glitson. Maunay ato hinumduman mga kaigsunan kong Kristiyan Katoliko nga white pili ang pakaonon bisag sa balista pakana. So muna mga iso, no? Na ang pista panahon na magligaluhay yung pagkaon ang katawhan sa Diyos. Sa New Testament, si Lord Jesus, di sa ulog ba siya ang pista? Ato ba sa unang iso sa Lucas 22:8. Ingon din yung mga isoon. At si Lord Jesus, di sa ulog yun siya pista. Naghikay po siya panahon sa pista. Ingon din sa Lucas 22:7-8. O miabot ang adlaw sa pangilin sa panawalay patubo. Na mao'y iihaw sa mga karnero aron kanon pa sa panyapon sa pangilin sa pagsaylo
So panahon sa pista o pamilin, mag-ihaw yun, no? Kaya mo ba na gibuhat ni Lord Jesus? Pero kung wala kay kwarta, ayaw na po mag-ihaw. Ayaw na po pugsa. Gingon pa din eh. Gingan ni Jesus, si Pedro, si Juan. Lakaw ka mo, o hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Pangilin, binisaya na, binulanon, sa kinat sila pista. O na nga si Lord Jesus, tinaw, nga nagsaulog panahon sa pista. O nakita mga Christians, maging mo Christian sa tuliko, kayo mga sikta, hindi man nakapundok sa milyon. In other words, dili na tinood nga Christian. Kaya ang tinood nga Christian, kana lang nabunyagan, nabautismoan, sa simbahan na gitoko ni Lord Jesus. Kung ang nagbautismo ni mo, saksi ni Juma, Baptist, Methodist, Iglesia ni Cristo Manalo, sa Manista, Pentecostal, Bunagin, o Guban pa, mini ka nga Christian. Kaya gitoko lang ni Lord Jesus, maoy makapahimo na tong Christian na tinuod. Sakit, pero wag kita mahimo mga igsoon. Kung naay masakitan, pwede mo mangutana, no? Pwede mo mangutana. Kamu mga kaigsunan ko, mga Katoliko, pangutana mo, ano kasabta ninyo nga itong pagtuo? So, tinaw mga igsoon, no? Ay, igsoon, ibasa na ako ganyan mga dokumento sa itong simbahan nga kita mga Katoliko mo study kita sa itong pagtuo. Aron dili ta madala sa mga mini nga mga magtutudlo, nga mao ang magsakasaka sa itong mga balay, nga mao ang mga pastor aron magdali kanato nga mubalhin sa ilang grupo. So tuon kita mga igsoon, dili kita magpasagat, no? Dili kita magpasagat. Mga igsoon, usa lang yun, kapundok sa lilyon ang gitukod ni Lord Jesus. Ibat-bat na sa tuigsoon na Catholic Faith Defender sa Mangagoy, si Brother Jeffrey Basanyes, aron masaywan sa tanan na ang kabubuton sa Dios ang tanang tao magpasakop lamang sa iyang gitukod na simbahan, pinagi sa iyang butong anak si Lord Jesus, na sa dili pa sa kalibutan mitukod sa iyang katawhan na mao ang simbahang Katoliko. So mga igsoon, 2024 na ang atong gituan na edad sa kalibutan, pero alang sa uban na wala masayon ang question asang nagikan unsa may gibasihan sa 2024 sa atong giingon karon nga mao edad sa kalibutan. Mga igsoon, since bispiras karon daghan mo din sa palengke tingali or I'm sure na mga Katoliko karon din labi na dili Katoliko wala gyud masayon asa gikan ang 2024. Mga igsoon, ang 2024 edad na ni Lord Jesus. Okay, edad na ni Lord Jesus, buhat ni pasabot, maupon nga or more or less maupon na ang ginugayon siyang pagtukod sa Christian religion na mao ang Catholic Church. Kung mabasa ito sa mga kasulatan mga igsoon, si Lord Jesus, sa nag-edad siya og 30, sugod siya sa iyang buluaton na mao ang pagpanudlo sa bagong pagtulunan, na mao ang gipanudlo sa Christian religion o simbahang Katoliko. Sa San Lucas 3:23 mga igsoon, ipahayag din ingon. Mga 30 na panuingon ni Jesus pagsugod niya siyang buluaton. Natuwang mga tao nga siya anak ni Jose, na anak ni Heli. So 30 na ang sa edad si Lord Jesus Christ o 30, nagsugod na siya sa iyang buluaton nga mao ang pagpanudlo sa Kristohanong reliyon. O namatay siya sa edad siya o 33. Bot pasabot, tulong katuig lang ang ministriya ni Lord Jesus bahit sa iyang mga pagtulunan. Naday pagtulunan sa Diyos alang sa mga Diyo ang gitawag o Old Testament. Pero naapoy pagtulunan sa Diyos sa panahon ni Lord Jesus na mao ang gitawag o New Testament. So since si Lord Jesus namatay man sa pag-edad niyang 33, gilikod sa mga kasaysayan ng Christian religion or simbahang Katoliko na tukod
ngadto sa 33 ang edad sa kalibutan. Since mauna ang pagtukod ni Lord Jesus sa Christian religion, niya 2024 naman ta karon, so i-minus nato ang 33. Buot pasabot ang Christian religion or Catholic Church naa na siya sa 1991 ang ginugayon sa pagsangyaw. So dili kita magpadaog sa mga protestante kay kinsa naman guna sila kana mga pastor mini naman na magtutudlo. Kinsa naman guna sila nga tuwa ikumpara sa simbang Katoliko nga mao man na ang Christian religion. Mura ka mo makaigsunan Katoliko, ayaw yun mo padala sa mga pastor kay mini na nga mga magtutudlo. Ayaw mo pasaka o pastor sa inyong balay kay kung magpasaka mo pastor sa inyong balay sama na nga nagpasaka mo o kaaway sa Ginoo o kabalo na mo kinsay kaaway sa Ginoo.